Shalom Alashem. Shalom Alashem. Naririto tayo ngayon upang litisin si Jesus ng Nazaret. Simula ng paglilitis. Kamahalan, inihikayat ng Jesus na yan ang mga tao na huwag sumunod sa kautusan ng Diyos na ibinigay kay Moises. Ilang ulit siyang nagpagaling at gumawa ng kababalaghan sa araw ng pamamahinga. Sa ganitong paulit-ulit na pagsuway sa kautusan ng Diyos, hindi magtatagal. Lulunurin tayo ulit sa isang malaking baha. Kapahamakan ang naghihintay sa atin at sa ating mga kababayan. Nagsimula siyang magwala sa harap ng templo. Pinaalis ang mga mangangalakal. Ibinuwal ang mesa sa harap ng mga madla. At sinabi niyang gigibayin niya ang templo. At muling itong itatayo sa loob lamang ng 3 araw. At bukod sa mga nakasaksi, kamahalan, marami na tayong patunay sa kalapastanganang ginawa ng taong ito laban sa ating kautusan. Sinasabi niya na mapalad ang mga dukha, nagpapagaling ng mga may sakit. At sino ang taong ito upang magpatawad ng kasalanan ng mga taong pinaparusahan ng ating Diyos? Dahil din sa Kanya, kaya maraming hindi nakapag-alay sa templo dahil pinakawalan niya mga tupa. Mga nadungisang tupa na maaaring wala ng halaga sa harap ng ating templo. Pinagbumukha na tayo mga mangmang at walang alam sa kasulatan at batas. Ang lahat ng ito'y nakatala na sa pag-iisip ng ating mga mananampalataya. Pinapaniwala niya na siya at ang Diyos ay iisa. Ipinangangaral din niya na siya ang anak ng Diyos. Mumultuhin tayo ng ating mga ninuno kapag hinayaan lang natin ang kalapastanganan sa Diyos. Ang lahat ng ito, kaya niya raw gawin. Sapagkat ayon sa kanya, siya raw ang anak ng Diyos. Kalokohan! Isang bulaang propeta ang Jesus na yan. Kung gayon, anong kinakatakot nating mga alagad ng Diyos sa isang bulaang propeta? Kung siya'y galing sa tao at Juan, mawawalan din yan ng mga tagasunod. Ngunit, paano kung siya'y nagmula talaga sa Diyos? Ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik kayo sa lahat ng kasulatan. Makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea. Sabihin niyo sa lungsod ng Sion, masdan mo, dumarating ang iyong hari. Siya'y mapagkumbaba, nakasakay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno. Nasaksihan ba ninyo yung kaganapan nang dumating ang Jesus na yan dito sa Jerusalem sa pagdiriwang ng pista ng Pasko? Kung paano siya salubungin at batingin ng taong bayan. Kung paanong nagsipaglatag ng kanilang balaban sa kanyang daraanan. Nagwawagayway ng palaspas bilang pagdiriwang sa kanilang hari. Mabuhay ang anak ni David! Mapapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Purihin si Jesus! Kamahalan, hindi mo ba nakikita may kakayahan ng Jesus na yan na paikutin sa kanyang mga kamay ang taong bayan? Hintayin pa ba natin na
ipita niya laban sa atin ng mga mananampalataya. Ano na lang ang sasabihin ng mga Romano at gagawin nila kapag nalaman nila ang kaguluhan ito? Kamatayan! Dapat mamatay ang Jesus na yan. Sandali lang mga kamahalan. Hindi maaari tayo ng mga naatasan na maglitis sa nasasakdal ang siya ring magpapatunay ng kasalanan nito. Maaaring totoo ang sinasabi ng nasasakdal ni Jesus. Alam naman nating lahat na ang kalakaran sa templo ay kahihiyan nating lahat. Ngunit tayo ay hahatulan ng kapalaran kapag hindi natin napagtanto ang pagdating ng Mesiyas. Sumasang-ayon ako kay kamahalang Nicodemus. Kailangan natin ng mga lehitimong saksi upang makarating sa isang patas na paghatol. Hindi maikakaila na may katotohanan ang binabanggit ng nasasakdal. Ang templo ay pinamumugaran ng mga kawatan at mga magnanakaw. Totoo bang tayo ay mga naglilingkod sa bayan ng Diyos? O tayo ang nangunguna sa isang sistemang pumapatay sa kaluluwa nito? Hindi ba tayo rin bilang mga nagtuturo ng kasulatan at batas ni Moises ay nakikiisa sa galit na kanyang ipinadarama? Hindi ba't iyan ang pangunahing tungkulin natin, ang linisin ng templo sa nagpaparumi nito? Hindi ba't tayo ay dapat namumuhi rin sa sistemang korupsyon? Bakit tila tayo pa ang nagpapanatili nito? Hindi lang baha, lindol at bagyo ang wawasak sa buong Jerusalem. Galit ng mga tao sa ating mga namumuno. Galit ng Diyos sa ating huwad na katapatan. May punto ang grupo nila Nicodemus at Jose ng Arimatea. Bakit hindi kaya ang kamahalan ang magsiyasat sa tao na yan? Natitiya ko naman kaya mong idiin ang Jesus na yan. Hindi naman hamak na mas magaling kang mga tuwiran sa grupo nila Nicodemus at Jose ng Arimatea, kamahalan. Anong masasabi mo sa mga paratang nila sa'yo? Bakit hindi ka magsalita? Ano bang mga aral ang itinuturo mo? Hayagan akong nagsasalita sa madla. Lagi akong nagtuturo sa mga sinagoga at sa templo ng mga Hudyo. Wala akong sinabing palihim. Bakit ako ang tinatanong ninyo? Bakit hindi ninyo tanungin ang mga nakarinig sa akin? Sabihin mo sa aming lahat ngayon kung wala kang ang inililihim. Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang anak ng kataas-taasan? Ako nga. Makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. Siya'y dumarating na nasa ulap ng mga kalangitan. Kalapas-tanganan! Isang kalapas-tanganan! Wow! Hindi na natin kailangan ng mga saksi! Kayo na mismo ang nakarinig ng kanyang kalapas-tanganan sa Diyos! Ano ang inyong hatol? Kagalit